plus meron pa diyang sinauli under the 2025 na 60. So at least mayaman yung PhilHealth. Ano? Hindi na kailangan yung MAIP kasi kung mayaman yung PhilHealth at suportado yung Universal Healthcare Program, may zero billing tayo sa mga government hospitals down to the city or municipal hospitals, regional, provincial, and so forth and so on. Because that's the essence of the Universal Healthcare Act. Ano? Yung maging lahat ng barangays covered. Kasi I remember when we passed that, ano yan yung kanyang yung low medium saka high yan Yung sa low parang pilot lang yung mga barangays. Tapos sa medium parang selected barangays. Yung high, ito yung all barangays should be covered. Nag-graduate tayo from low to medium, parang bumalik tayo sa low Kasi nawala ng pondo So mali. Para ano pa yung mga batas na yung tulong-tunong, meron silang nilagay na 2 billion. Ano ba itong tulong-tunong? Ito na naman yung turo-turo Di ba? Scholar din ng mga legislators. So ilagay na lang natin sa tertiary education. Meron naman tayong, di ba, Pre-Tertiary Education Act na ang iba namang beneficiaries doon nanggaling din sa 4Ps. So gawin natin parang holistic at saka systematic at saka well-studied yung paglalaan ng mga pondo. Hindi yung whimsical, arbitrary, at saka patronage ang background. Sir, clarify ko lang po. So, next year, wala na dapat yung hindi na pwede dapat ang mga senators and congressmen na mag-endorse ng medical assistance like Heart Center Well, and pwede all, naman sila scholarship. mag-endorse sa mga agencies. Halimbawa, may lalapit yan sa amin. O di, sumulat na lang na pakitulungan nyo ito at kung may pondo dyan, hindi yung mismong yung magagaranti letter papuntang ospital. So, yun ang pagbibigay, sir, ng amount kasi po Sir, from yung office ng senator, sir, pag nagbigay ng guarantee letter, Ngayon. nakikita po namin, sila nag-endorse like ito, 40,000, Yeah, may 100,000 pa nga 100,000. So, wala na dapat ganun, sir, under the 2026 budget. Well, bahala na yung hospital sana mag-vet o yung DOH kung ilan dapat yung maibigay na tulong doon sa lumapit sa mga legislators. May medical abstract naman yan Tapos merong barangay certification na talagang indigent yung pasyente, hindi ba? How would that be done, sir, po, dun sa budget? Well, pag May- inilagay may natin sa universal healthcare, Ilipat. tapos inilagak natin sa mga hospitals, ngayon pinag-aaralan naman yung pattern kasi may historical naman yan na kung saan yung hospital na malaki volume, kung saan yung maliit lang yung volume. So, yun ang pag-aaralan para doon i-appropriate sa mga hospitals through the DOH. Okay, isa na lang. So yung sa Farm to Market Road, may napansin po kasi si Senator Gatchalian at nakita nyo rin ho ba ito na dumoble, sir, yung allocation under GAB? NEP versus... lumaki. Actually, maraming nare-align papuntang farm to market. Ang tanong dito, nanggaling ba sa DA ang listahan nito? O sa mga congressmen na napunta sa House GAB? Yun isang tanong. Nakikita ba kayong pattern, sir? Baka nagsuswitch from flood control to farm to market roads? Alam nyo, because of the developing issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag-i-insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot yun. I'd like to believe na magse-self-reform. I'd like to believe na magse-self-reform naman. At least for a while, maglelo. Pero yun nga, sir, dinoble pa rin yung sa farm to market road. Meron ba kayo nakitang suspicious dito, sir? Or wala masamang... Ha? Oh, Kaya nga, not checked by all the DA, more. sir. Kaya nga unang tatanungin saan ba nanggaling ang listahan itong mga items na nadagdagan ng pondo para sa farm to market? No? Kung hindi ma-justify, sir, ano pong Kung hindi ma-justify ng DA, tatanggalin natin. sabi nga po ng DA, sir, sa budget hearing hindi nila na-vet We will yun. formalize it in the plenary. Tatanungin natin yung sponsor, the DA through the sponsor. Pag sinabing hindi, dati ko naman ginagawa yan Tinatanong ko yung sponsor, alam ba ng DPWH itong project nito? Pag sinabing hindi, pinatatanggal ko, nakangiti naman yung department secretary.
Kasi lumalaki yung kanilang unused appropriations pag hindi nila alam yung project. Ito nga, from 2014 ba? Basta for a certain period, ang unused appropriations natin nasa mga 385 billion a year. Yun ang average. Why? Because the agencies, the implementing agencies, hindi naman kinoconsult ng mga legislators. Realign lang sila ng realign. So hindi na ngayon, hindi alam paano implement. So gawin natin talagang systematic at saka pinag-aralan talaga. Okay, before Mab, speaking of 2026 budget, Sir, si Presidente, inutusan niya yung mga other agencies na i-reduce yung cost of for construction materials by as much as 50%. Yeah. Yung mga may infra projects like DepEd, DA, DILG, Department of Health. So magandang hakbang po ba yan para maiwasan na itong mga issue ng And katiwala? rightly so. No? Dahil nakita naman natin talagang ino-overprice nila yung estimate pero hindi pa rin nagkakasya. Parang tira sa taas, tira sa baba, di ba? Meron na silang savings sa overpricing, tapos mag-ghost pa sila. So, tama yon, no? And we should all support that, at least yung Congress. So possible na bumabaho yung budget allocation ng maraming government agencies? Yes, tama. Kasi mababawasan yung overpricing eh. At kung hindi yun i-realign, pwede ho yung, magkano ba? 6 point something trillion bumabay. Yeah, lilit yung deficit natin. Magkakaroon tayo ng savings dahil yung dahil nabawasan yung cost, di ba? Okay, Mav. Sir, babalik lang po ako sa Blue Ribbon. Sir, kasi po di ba naalala niyo yung sa Bulacan Boys, sabi nila 4 silang naghahati-hati dun sa bayan. Pero yung 3 lang nga nandyan, never po napatawag si Engineer Paul Duya, si Yusek Bernardo, may binabanggit siya na Engineer Dumasig naman daw. Ito Kasama po bang yun. dalawang to? Nandiyan si Dumasig nung last hearing. Opo. Pero sir, yung Engineer Paul Duya na sinasabi po nila na kasama nilang tumatanggap ng 20%. I think masasama sa kaso yun. Hindi lang napatawag. Meron pa yung sinasabi si Carlo Rivera. Yun. Dapat ipatawag din yun kasi prominent yung pangalan niya laging lumalabas. Siya yung parang taga-prepare ng list. Opo. Sir, next hearing po ng Blue Ribbon, nandito rin po sila, itong mga taong to na hindi pa masyado pumuputok yung names. Yeah. Titingnan namin yung listahan kasi baka mamaya masyadong marami, hindi naman matanong lahat. Ako, I'd rather na may focus sa mga certain individuals kaysa nakatanga lahat dyan, hindi naman lahat natatanong. Sayang din yung oras nila. Sir, may patanong lang si Mayan Corvera, hindi ba hahanapin ng Senado sina Mark at Paul na staff ni Saldico? Parang nasagot na kanina yun. May pinaulit ho yun. Hello, where are you? Ay, ate, follow up naman. So, nasa abroad na. Anyway, si Baby Lynn. Yeah, Babylin. Yeah, hello. Good afternoon, sir. Yeah, diding naman. Yeah. So, kung matatagpuan po, number 1 ko lang po, sir, bakit, do you find it weird that Mark and Paul have joined ex-Congressman Zaldico? Hindi confirm yan, hindi validated. That's only according to Senator Bato. As relayed to Senate President Soto. Kasi tinanong ko si Senate President, sabi ko, tatanda ko Senator Bato. Kaya lang, ang feedback nga raw, wala na rito eh. But noon, he was so enthusiastic, pwede ko bang dalhin? Pwedeng dalhin. Of course, pwede. Kaya lang, the last time the Senate President checked with him, sabi niya, wala na rito SP. Ang balita namin, nag-join na siya kay Saldico. And if they did po, pwede po ba yung ipatawag sila? Matitrace naman yun kasi kung sa immigration, hanapin natin yung records sa immigration. Kung meron silang departure from the Philippines and to where. Pero sir, just in case, si Paul at saka si Mark, pwedeng maging susi para ma-validate kung Yes. totoo o hindi yung Yes. statement ni Gutesa. Definitely. Kasi ilan na rin nagsabi sa kanila eh. Di ba pinakita ko pa yung picture ni Mark kay Gutesa at saka kay Bryce Hernandez. And they were one in saying na siya nga yan. Yung Paul or yung Mark. Paul yata yon, John Paul. Tama. Okay? Any other question? Wala na. Sino pa meron pa?
May word po ba kung pupunta si Congressman Romualdez in case invited? Wala pa. I will find out with from CSP. May usapan kami ngayon eh. Kikita kami kaya alis na ako. Babalitaan niyo kami, sir, mamaya. Mag-uusap kayo. Myla. Hindi pa. Siguro mag-wrap up kami mga 1 or 2 hearings more after November 14. Depende. Pero sir, may Or mag-segue na kami sa ibang issue. Sir, pag nag-segue kayo, may another resolution ba para doon? Hindi naman. Hindi na kailangan. Kasi ang motto proprio naman ng Blue Blue Ribbon. Ribbon. Saka ano naman to eh. Although flood control, pwede naman mag-segue sa ibang infrastructure na anomalies din. Okay. Myla and then Daniel. Myla. Sige, ikaw na ano. So, oo nga, pwede. Sabi ko nga, malapit na naman yung Friday, hintayin na lang natin. Kasi baka mausog eh. Pero sir, na-vet nyo na very, Yeah. reliable. Nakita ko witness. ibang files eh. Kaya lang, hindi pa na-reduce into affidavit. May participation sa sir. Daniel, sige. Sir, kung hindi man matuloy makulong yung contractor, yung sinasabi nila Secretary Dizon, posible ba dito sila magpasko sa Senado, sa kulungan sa Senado? Most probably. Kasi ang sinidyan nga namin, ano pa eh. End pa ng 20th Congress eh. So that's 3 years 3 years ba yan? So, ibig sabihin, sir, kung hindi man sila makulong sa labas, dito naman sa Senado, sigurado. Aabutin na sila ng filing na information. Sir, before Asher, sa tingin niyo, nagiging mabilis naman ang aksyon ng ICI, Ombudsman, DOJ, kasi nga para maapis yung galit ng tao. Dahil November 30, may malaki na naman daw rally, Yeah. di ba? Mm. Sa tingin niyo, mabilis naman yung aksyon? Hindi kasi ganun kabilis, kadaling especially yung preliminary investigation. May due PI. process yan eh. Yung PI, 15 days. Meron pang extension. Pag hindi mo naman sinunod yung due process, pwede ka namang ma-technical pagdating sa court. So So sana maintindihan ho yun ng Yeah. publiko. Okay, Asher. And invite niyo rin po ba si former Secretary Bonoan for the next hearing? probably. Yeah, probably. May mga inaasahan po ba kayo mga information sa kanya, relevant information? Baka, tingnan natin. Sir, may na-mention po kayo yung post-it na memo directed tumatanggap to ng memo from Secretary outsider. Bonoan. I've seen it with my own 2 eyes. No. So mabigat yun, sir, against Bonoan. Well, that's out of the channel, official channel, or tawag namin, chain of command. No? Anong business sa isang, say, broker na mga kontratista na magpo-post-it na nag-endorse ng proyekto? Wala. Bakit ini-entertain? The mere fact na mayroong post-it, may memo, na may ini-endorse, I think that's highly irregular. So maraming dapat ipaliwanag si Bonoan, sir. Yeah. Okay, Dexter and then Nimpa. Last na. Ay. Dexter. And then Nimpa. Sen, good afternoon. Anong mga naunang hearing, lumabas na yung pangalan ni dating Yusek Maria Catalina Cabral na dahil siya yung Yusek for IT and Yeah, planning. planning. Papatawag ba siya ulit? Kasi halos hindi siya na-question. Most probably ipapatawag. Doon sa previous hearing, parang hindi siya Gaano kahalaga yung Yun kanyang nga eh, kasi maging pag testimony? maraming masyadong resource persons, minsan nakakadiktahan yung iba. No? Na pag hindi naman na kumibo, hindi naman natatanong. So, yes, thank you for reminding me. Sir, sa tingin niyo, Sen, gaano kahalaga yung magiging testimonya niya dahil siya yung planning for... Mahalaga. Very important. Hindi naman siya yung very important witness. Next question. Very important. Very important. Hindi naman siya yung Sir, clarification lang po or ulitin ko lang. Isasabi na doon sa STECOM po ninyo yung ledger, sir, ng mga Yeah. diskaya. Oo. Mhm. Oo. And As per request ni Erwin. Senator Erwin Tulfo. Yes. Para lumiwanag lalo. At saka pag nandiyan yung ledger, that can be used as evidence eh. na-expect nyo ba magko-cooperate? Kasi sir, doon sa ICI, Sabi they nila, ayaw refuse nila to eh. cooperate. Yeah. Sir?
Sabi nila ayaw nila. Hindi naman daw kailangan yung cooperation nila. Better if they cooperate. Pero gusto nila wholesale eh. Gusto nila blanket immunity. Sa dami ng kaso, pwede kang state witness sa isa, applicable pa ba sa iba yon? Hindi naman to isang kaso lamang na, remember, yung requirements sa pagiging state witness, di ba? Ang pinaka-importante yung absolutely necessary, yung testimonial mo, na para bang without your testimony, hindi mako-convict yung dapat makonvict. So, pwedeng pumasa doon, pero again, may corroborate ba yun ng ibang ebidensya? Requirement din yon. Yung not the most guilty, madali-dali yon. Pero on a case, on a per case basis, mahirap yun kasi iba-iba eh. Pwedeng pasado ka sa absolute necessity sa isang kaso, hindi ka na mapapasa kasi merong ibang testigo naman doon. So pwede ka makonvict sa iba, pwede ka state witness sa iba. So sir, ano po ang gagawin ninyo, sir, ng committee kung hindi na sila mag-cooperate, hindi bigay yung ledger? Ganito yung deal. Ako kasi, pagka kumakausap sa witness, gusto ko yung full disclosure. Ayoko nang may pambobola. Ito yung sinabi ko lang na guidance. First, yung sinabi ko kanina, kung magsasabi ka ng pangalan, siguraduhin mo meron kang backup document. Pangalawa, walang maipapangako sa iyo na siguradong state witness or ito yung mga options. Pwedeng ma-discharge as a state witness. Second, pwede kang makonvict with restitution